Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mapagmahal na araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Teacher Ellie Campos Banaya, dito sa Health Check Plus sa DZRH Radio, Digital TV, Facebook, YouTube at website. Bago natin umpisahan ang ating panayam sa isang heart specialist, batiin natin muli ang ating mga kapatid na Chinoy ng Kung Hei Fat Choy. Tiyak na masagana ang naging handa sa pagsalubong sa Year of the Wood Dragon. Siguro time to have a check-up para tiyakin naman na malusog ang ating mga puso. Puso ay alagaan para tuloy-tuloy ang pagmamahalan. Yes na yes tayo dyan mga ka-Health Check Plus, lalong-lalo na malapit na ang Valentine's Day at naturi ang National Heart Month ngayong Pebrero. Let us welcome back Doc Alinaya A. Cordero. Mapagmahal na araw sa iyo, Doktora. Magandang araw sa ating mga nanonood ngayon. Okay naman ako. So, kamusta? Kamusta din po kayo? Mabuti naman. Sana mabuti rin po ang ating mga nakikinig at nanonood. Si Doc Naya po ay isang batikang internal medicine specialist, adult cardiologist, level 3 echocardiographer at cardiac MRI specialist. Nagsisilbi siya bilang consultant sa St. Luke's Medical Center Global City, UERM Memorial Medical Center Manila, Perpetual Health Medical Center Las Piñas at Perpetual Health Medical Center Binyan, Laguna. Thank you very much po, Doktora, sa pagpapaunlak despite your busy schedule. Oo, yes. Actually, di pa nga nasama doon sa schedule. I also go to Zambales once a month in Iba Zambales sa Santa Cecilia Medical Center. And I'm also affiliated in De Los Santos, Bagolang Medical Center in Quezon City as well. Wow, ang dami, ang Oo, dami. From South po, Doktor, hanggang sa yes. Okay. So, simulan na po natin ang ating napaka-interesting na topic. Malapit talaga lagi sa usapan kapag kalusugan ang topic tungkol sa puso dahil isa ang ating puso, dapat seryoso ang pag-aalaga dito. Unang tanong, Dok Naya, papaano po natin papanatilihing malusog ang ating mga puso? Okay, it always start with a good diet, no? Low salt, low fat talaga yung perfect diet. So ano ba ibig sabihin ng low salt? Kasi tayo mga Filipino, Asian foods are very salty eh. So ang talagang recommended lang, especially if you already have maintenance medications for hypertension or a cardiac problem, dapat less than 2 grams a day of salt. No? So konting-konti lang siya. Yung mga canned food, sobrang taas ng salt noon. So, dapat hindi mo siya nakokonsumo lahat, no? Yung isang can, no? Pati yung mga frozen foods. Tapos yung mga condiments natin, maalat talaga. So, kumbaga, wag ka na magsawsawan. Okay na nalasahan mo yung food mo, no? So, that's the low salt part, no? So, low salt, low fat. So, pwede pa rin naman kumain ng meat as long as you don't eat every day yung mga fatty. In moderation talaga. And then, sa PHA kasi, merong nilabas na parang guidelines, no, na how to have a healthy living. So they recommend like dito yung 5 to 100. So 5 servings of vegetables and fruits. Then two is because of 2 grams of salt, less than 2 grams of salt. Tapos 2 hours of less than 2 hours of screening time, no? Pero medyo mahirap yun kasi tayo tutok sa cellphone, no? You should also have a 1 hour of exercise per day. It doesn't really mean you have a rigorous exercise. It's a moderate, like the moderate exercise, as long as you do exercise per day. And then no smoking, of course, that's zero, the first zero smoking. And then the other zero is zero sugar, the drinks, no? So that's to give you an idea, like for example, 1 glass of Coke, no, can give you about 6 pieces of donuts. So sobrang dami no, no? So yun yung recommended ng PHA, how to maintain a good a healthy living to protect everyone from cardiovascular disease. And of course, if you're taking maintenance medications already, you should comply to your meds and always see your doctor. So
for a regular check-up para nakikita ka na adjust yung gamot mo accordingly dun sa mga blood chem mo or sa mga blood pressure mo. So, yun yung key to have a good heart, they say, or how to have to maintain a healthy heart. And of course, sabi rin dito pala, should have a good sleep then. So quality sleep, so that's about 6 to 8 hours a day. And then, huwag din mas-stress. Naku, lahat tayo may ganyan, no? Pero as much as possible, wag tayo ma-stress. Kasi they found out also that stress really can cause high blood pressure, that can lead, of course, to many complications of cardiovascular disease. So yun yung mga key to have a good, healthy living, they say. Yan, ang dami niyo pong na-share, Dr. Ronaya. And I'm sure po very relatable sa ating mga nakikinig at nanonood, lalo na yung na-share ninyong 522-100. Kapag puso po yung pinag-uusapan, siguradong usually ang kasunod po dyan ay yung cholesterol at heart disease, no? Mahirap iwasan yung cholesterol, pero may nabanggit po kayo kung paano po siya usually ma-address, no? Lalong-lalo na yung mga pagkaing matataas sa cholesterol. Doc Naya, ano po ba yung payo ninyo para iwas cholesterol ang ating mga kababayan? Ako, syempre, always diet yan eh. Laging ganon. O, kasi tayo din, meat eaters kasi tayo eh. So, wag lang talaga yung tabang parte. Mm. No? Tanggal talaga yung mga taba, yung mga chicken skin, yung mismong fat part ng pork, no? So, yun talaga, i-scrape off mo talaga siya, no? Kasi, kung malas malasin ka, you have a hereditary din na yung metabolism ninyo ay mahina sa cholesterol, I mean, yung pag-metabolism ng cholesterol, tapos you're still eating these fatty foods, wala, talagang tataas yung cholesterol levels mo, no? So, talagang ano yan, good diet talaga. And of course, sabi ko naman sa mga patients ko, hindi naman all the time na lagi kumakain ng mga crispy pata, no, mga ganyan. So, dapat moderation na talaga siya. Any kind of meat naman will have fats, pero syempre, uh, just a little of everything, no? Importante kasi talaga diyan yung balanced diet din talaga. Very important nga po talaga, no, at laging pinapaalala na dapat very good yung diet and balanced diet po. Bakit naman po nagkakaroon ng sinasabing heart attack, Doc Naya? Ano po ba ang sintomas na kailangang bantayan at senyales na kailangang tignan, no, tuwing napapag-usapan ang atake sa puso? Oo. So, ang heart attack kasi, pinaka-common cause ng heart attack is yung pagpunit ng cholesterol dun sa tinatawag na coronaries. Yung coronaries, yun yung maliliit na ugat sa puso na nasusupply sa heart. So, in any kind of stress, pag na-stress yung isang tao, whether it's a physical, emotional, or infection, nagkakos yun ng hindi naging na naging unstable yung cholesterol plaques. Then after that, mapupunit yun, nagkakaroon ng plaque rupture, and then namumuo ng mga tinatawag na thrombosis, kumbaga tinatry ng katawan i-heal yung na-rupture na part na yon. Yun yung nagkakaroon ng build-up ng mga platelets, yung mga nagkukos ng clog, yun yung nagkukos ng symptoms ng heart attack. So, pinaka-common pa rin na symptoms ng heart attack would be chest pain, no? Mabigat sa dibdib. Yung iba, nagkakaroon ng radiations ng sakit sa kaliwang kamay or iba sa panga, even both jaws, no? Yung iba naman hanggang sa may pusod. Pero if it's below pusod na, it's unlikely na heart attack yan, no? So, that's the most common symptom. The other symptoms na pwede naman, yung mga atypical chest pain na tinatawag, na nakikita namin sa mga babae, diabetic patients, elderly, at yung nararamdaman nila hindi talaga chest heaviness, kundi parang acid reflux, heartburn, yung pala, heart attack na pala. No? I've often seen patients like this. I actually have a patient like that. She's being treated for acid reflux for about 3 days already and it's not getting better. So the previous doctor referred her to me. And then when we did an ECG, meron na pala siya ongoing na heart attack. So yun yung atypical symptoms. So yun, sa office, no, kung sa public place kayo, maganda sana yung, lalo na sa office, yung mga kasama mo marunong tinatawag na advanced cardiac life support, no? Kasi heart attack might lead to, to cardiogenic shock na tinatawag. Kumbaga, magsa-stop yung heart mo,
tapos mamatay ka talaga, then you have to be revived, no? So it would be helpful kapag yung mga tao sa paligid mo marunong mag-conduct ng kahit yung basic life support, no? And then kung may nurse or merong doctor sa ninyo, office niyo, marunong siya mag-advanced cardiac life support, o meron din kayong yung way or means para tumawag kaagad sa pinakamalapit na ospital, that would be better. So I think yung pinaka-basic would be basic life support, no? Na marunong dapat yung mga tao sa paligid para kung merong taong na nag-aano na may nakita kayo na tingin ninyo nagkakaroon ng heart attack, then obserbahan nyo siya, tapos call a doctor right away. Then kapag nag-ano naman siya, nag-pull up siya, check for the pulse, check for the breathing, check for the airway. Kung wala, then conduct a basic life support. It will help. It will help the patient. It will help the patient talaga, no? Kasi we need to revive right away. Kasi pag nawala na ng oxygen yung brain for about 4 minutes, ano na siya, no? Hindi na maganda yung prognosis sa tinatawag. So yung common na mapapansin ng isang tao sa isang tao nag-heart attack, yung talaga nag-ano siya ng dibdib niya, mabigat, ganyan, parang impending doom na tinatawag, parang mamamatay talaga sila. So yung pang ganon, kung kayang dalhin sa hospital right away, dalhin ka agad, no? Kung hindi man, kung merong gamot yung pasyente na kung dati na siya may sakit sa puso, tapos meron siya mga short-acting medication na meron siya, like yung Isordil, yung pinaka-common na binibigay namin, mga nitrates, then give the patient that medication right away, but call for help already. No? Tawag na kagad sa hospital para tawag na ambulansya, madala kagad yung patient. Kasi we're running out of time. No? We're always running for the recovery of the myocardium na tinatawag. Yung kumbaga bawat minuto ay importante para ma-revive yung puso. So yun. Ayun po, no, maganda na na-share natin sa ating mga nakikinig at nanonood yung mga dapat na i-watch out for, lalong-lalo na pertaining to heart attack and how to address it promptly. No? Thank you for that, Doc Naya. Ano naman po yung mga risk factors kung meron man sa mga taong nagkakaroon ng heart disease? Pwede po ba nating isa-isahin para lang din mabantayan ng ating mga nakikinig at nanonood, at kung sakaling may kanilang risk factor ay maiwasan ito? Oo. So, risk factor for heart disease, no? Syempre, number one, smoking. Kung naninigarilyo ka talaga, kahit wala ka ibang sakit, hypertension, diabetes, pag nasusuka, may risk ka na for heart disease. Any kind of heart disease, not only heart attack. Pangalawa, yung mataas na cholesterol, especially kung meron kayong pamilya, may lahi kayo na matataas ng cholesterol, kung may lahi kayo na nagkakaroon ng heart attack, yung mga kamag-anak ninyo, parents at very young age, na at risk for heart attack yung tinatawag. Pangatlo, if you have other diseases like hypertension, no, mataas ang presyon, diabetic, yan, ano na rin siya, pangit na combination siya, no? So tumataas yung chance ninyo for cardiovascular disease. Kahit anong klase yon, not only heart attack. And of course, yung sabi ko nga, stress, no? Nakaka-cause din talaga siya ng heart attack, no? Stress sa body. Tapos, yung weight din, no? Kung talagang malaki, sa high side ka, in the obese type, no? You should lower down your weight, no? Kasi mataas yung chance for heart attack or cardiovascular disease din. And lastly would be yung mga sedentary people na hindi masyadong naggagalaw, hindi nag-exercise. Yun, at risk din siya for cardiovascular disease kasi we always promote na maging mobile nga tayo, no? Hindi yung laging couch potato lang, hindi laging popo. So, yun yung mga nabanggit ko na risk factors. Age actually wala naman siyang wala masyadong bearing, no? Unless meron kang ibang sakit, no? Any age can have heart disease. I mean, we see in patients who are in their 30s, no, na nagkakaroon na rin ng heart attack. Dati kasi we used to see patients sa mga older pa, no, mga nasa 60s, 50s, ganyan. But ngayon, the patients are getting younger, yung mga nagkakaroon ng heart attack. It's probably because of our lifestyle, no? Kasi we tend
to eat more today, no? Mabilis ka na lang mag-order ng food. Tapos yung pagkain natin, ano pa, high in salt, tapos nga mahilig tayo sa karne. And then na din tayo masyadong naggagalaw kasi nga lagi na lang we can order anything online, no? So hindi katulad dati na we used to be so mobile. So yun yung mga risk factors natin to develop cardiovascular disease. Yun pala yung mga kailangan nating bantayan, no? So sa ating mga nakikinig at nanonood, kapag meron po kayo nitong risk factors na ito, mainam na magpatingin, no, sa ating mga specialistas, lalong-lalo na laban sa mga cardiovascular diseases. May nagtatanong, Doc Naya, nagagamot raw po ba ang broken heart? Oh, well, technically, there is really a broken heart syndrome, no? We call that Takotsubo syndrome, no? Takotsubo cardiomyopathy. Lumalaki yung puso because of depression sa patient. We usually see this in elderly female patients, no? Lumalaki yung heart. And then, eventually, nag-heal din naman to kasi you will treat the patient, may medication, given na na-rule out yung ibang cause nung paghina ng puso, tapos yung may pangyayaring di maganda sa kanya, tapos nagkaroon siya ng heart failure, yun yung tinatawag namin na broken heart syndrome. But in figuratively speaking, kung broken heart, of course, mag-heal din naman yan. Eventually, we will all move on. No? And we have to move on talaga. Kapag nag-broken heart ka from the relationship or any kind of relationship, you always have to move on, no, for the sake of everyone else, and of course for your own sake. So nagagamot siya. Magagamot mo siya on your own. Yes. Doc Naya, curious lang din po ako. So usually yung mga pasyente po ninyo na nadadiagnose naman ng mga cardiovascular diseases, ano po yung mga usual na binibigay ninyong mga treatment sa kanila para rin po magkaroon ng idea, no, ang ating mga nakikinig at nanonood kung sakali man na magkaroon sila ng heart diseases? Oo. So ang treatment for any cardiovascular disease is always two kinds. So non-pharmaceutical and the pharmaceutical. So big non-pharmaceutical, lifestyle modification. So imo-modify mo kung anong meron siya, no? Kung ano yung pangit sa kanyang lifestyle. Overeating ba siya? Nangiyosi ba siya? Nagmin ba siya ng alak? Stressful ba yung environment niya? So you have to talk about this also. Importante mapag-usapan yan. I always ask my patient ano yung pinagkakabala nila, what do they do for the living, ano yung nagkukos ng stress sa buhay nila. Kasi ano din siya, kung may mental status na hindi maganda. Kasi it also cause stress din yan, no? Pag stressful ka, tataas blood pressure mo. So pag natumas ang blood pressure mo, at risk ka for cardiovascular disease. So that's some non-pharmaceutical part, no? Non-pharmacology. So, modify mo yung lifestyle ng pasyente, no? Papa-engage mo siya talaga sa mga activities kasi it will also cause a release of endorphins, happy hormones, no? So, kailan di tayo stressful. So, yung pharmacologic part naman, depends kung ano meron yung patient mo. So, kung hypertensive siya, no, bibigyan mo siya ng anti-hypertensive medications. Tapos, maraming choices for that. Depende kung ano rin yung preferred ng patient mo. Ngayon, marami ng gamot na mono pill na siya, no? Kumbaga, 2 medications in 1 pill, no? Dati we used to prescribe separately. Depende kung ano yung gusto ng patient, no? Kung ano yung preferred niya. And then, other treatment pa, yung kung meron pa siya ibang sakit, like meron siyang diabetes, meron ba siyang cholesterol problems, then you have to give also for this diseases, no? So, laging gano'n, merong lifestyle modification and then pharmacologic. And you have to tell the patient strictly follow yung diet na low-salt, low-fat diet, no? Talaga kasi kapag mapapansin nila, pag kumain sila ng maalat, talagang tatas yung presyon nila. And then ask them and tell them, you have to see me regularly para ma-modify natin yung medications mo. Kasi may chance din naman na mawala yung gamot sa hypertension. I always tell them na seldom lang nangyayari yun, no? Pero may chance pa din na matanggal yung maintenance. Kasi yung iba, if they feel good already, hindi na nila iniinom yung gamot, which is a bad habit, no? Kasi the doctor should be the one telling you when to stop your medication. Don't stop it on your own, no? Kasi
you have to know the consequences afterwards, no? And then, always have a BP monitoring, no? Ako pinapa-BP diary ko yung patient. So yun yung mga things na ginagawa ko para in how I manage my patient, no? Para alam nila na kasama talaga sila, na involved sila doon sa management ng sarili nilang sakit. So, kailangan nila makita din yung trend ng kanilang blood pressure. If they're getting better, are they getting better? Or are they getting worse? Or ano ba yung maling hindi natin na-address? So, yun yung mga ginagawa ko. Then, pag na-explain na mabuti sa patient, para saan yung mga gamot, para saan yung mga test, then, yung pasyente pa mismo yung mangungulit sa'yo na they have to see you right away after these 3 months. O, Doc, naka 3 months na pala ako. Magti 3 months na, do we have to do this again? Ganyan, ganyan. So, mabibigla ka na, magiging very compliant sila. They will be good patients if they know what they have, and if you make sure that they are involved in their management. And then you have to listen on ano pa meron sa kanila, what's causing them, what's causing the blood pressure. Kasi I also see a lot of patients na nasa mga 30s to 40s na tumataas na yung presyon dahil sa work nila eh. No, if you do a blood pressure monitoring, makikita mo tumataas na yung BP nila pag nasa work, pero pag nasa bahay, very relax sila. So, yung mga ganon, you have to tell them either you choose another field, or you have to tell them na talagang itong blood pressure mo, pumapangit pa nagtatrabaho ko, maybe you consider having a job na mas relax ka, mga gano'n. No? So you have to discuss this to your patient. No? And you have to listen to not only, hindi lang yung sakit nila, pati yung mga ano pa yung nababother sa kanila. No? Para overall, holistic yung approach mo sa pag-treat ng kung ano man yung meron sa kanila. Ayan. Sobrang bilis ng ating panayam, no? At naubos na po ang ating oras, Doc Naya. Maraming salamat po muli, Doc Naya. Sana po ay bisitahin niyo po ulit kami muli dito sa Health Check Plus. Thank you. Yeah. Sa akin, walang problema. Anytime, kung kailangan nyo ako, nandito lang naman po kami, no? Not only me, pati sa mga ibang doktor. And we appreciate this. I appreciate this kind of interview for education ng mga pasyente. Thank you very much. Thank you very much po, Doc Naya. Huwag po kayong bibitaw. Healthy lifestyle tips naman ang ipapaalam sa atin ni Doc Nicole and Aika Buenavista sa Wellness Tips. Susunod na.